Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. Napakahalaga ng misyon ni Jesus. Ito ay ipinagkatiwala niya sa kanyang mga alagad na magpapatuloy ayon sa kanyang kalooban. At dapat na malaman, maangkin at maging kumbensido na may malakas na pananampalataya sila sa pagpapalaganap ng kanyang mga tinuturo. Hindi nakikilala ng mga tao si Jesus ng lubusan, maliban na siya ay anak ni Maria at Jose na karpintero at taga Nazaret. Ang sagot ni Pedro sa Ebanghelyo ay tama, ngunit sa oras ng kanyang sinabi ito ay hindi pa lubos ang kanyang pag-uunawa hinggil sa manunubos. Kaya sinabi ni Jesus na huwag muna nila sabihin ito kanino man. Ang mga tao ay naghihintay ng isang mandirigmang tagapagligtas nila laban sa kapangyarihan ng mananakop ng mga Romano. At ito ay sa pamamagitan ng dahas at digmaan. Salungat ito sa mga turo ni Jesus hinggil sa pagmamahalan at kung paano makipag-ugnayan sa kapwa-tao, lalo na sa mga kalaban. At dapat mararanasan muna ng mga alagad ang sinasabi ni Jesus hinggil sa kanyang paghihirap at kamatayan para lubos nilang maunawaan ang kahulugan ng krus. Paano mo palalimin at patatagin ang iyong pananampalataya? Tuwing naririnig natin ang salita ng Diyos, isinasabuhay ba natin ito?